Masayang magpapasko kasama ng kanilang mga pamilya ang 9 na tripulanteng Pilipino na nakauwi na ng bansa matapos ang 5 buwang pagkakabihag. Hulyo nang atakihin ng grupong Houthi ang barko nilang MV Eternity Sea. May live report si Bea Pinlac. Bea? Ato, makakahinga na ng maluwag ang mga kaanak ng mga Pinoy seafarer na 5 buwang binihag ng mga Houthi. Nakalapag na rito sa NAIA Terminal 1 ang 9 na tripulanting Pinoy pasado alas 9 ngayong gabi. Ayon sa gobyerno, the mission is complete. Nakauwi na ang 2 batch ng mga Pinoy seafarer na binihag ng mga Houthi. Paglilinaw ng DMW, 3 sa ating marino ang nasawi, isa ang itinuturing na missing. Sabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, sana hindi na maulit ito. Mensahe ng DMW sa mga ship owner at manning agencies, huwag lumabag sa mga regulasyon para hindi malagay sa peligro ang buhay ng ating mga marino. Pati raw kapitan ng barko, papanagutin. Atom, nagpasalamat din si Pangulong Bongbong Marcos sa Omani government sa kanilang tulong. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Bea Pinlac. Pumutok ang Christmas lights sa munisipyo ng Subic habang nasunog ang isang bahay sa Negros Occidental na nag-imbak ng paputok. Ang TikTok para iwasunog ngayong holiday season sa report ni Marisol Abduraman. Nagliwanag ang munisipyo ng Subic sa Zambales nang pailawan ang palamuting Pampasko nitong Martes. Pero ilang oras lang matapos yan, nagsikislapan na ang isang bahagi ng pailaw. Agad na apula ang apoy bago pa ito kumalat. Ayon sa BFP, may nag-loose na wire sa breaker kaya ito sumiklab. Di na bago ang mga sunog na ang mitsa ay Christmas decor, kaya paalala ng mga otoridad, bumili ng dekalidad. Ating lamang po sanang pag-ingatan yung ating mga saksakan and make sure po na hindi po substandard ang mga mabibili po ninyo dahil marami pong nagkalat ngayon sa merkado. Tip ng Department of Trade and Industry, tiyaking may Philippine Standard Marks o PS at ICC mark ang binibiling Christmas lights. Sa Mangaldan, Pangasinan, mabenta ang solar power Christmas lights. Halos pareho raw ang presyo nito sa mga dekuryenteng pailaw. Naaabot sa 200 hanggang 400 pesos depende sa haba. Pero mas tipid daw ito sa kuryente. Walang aksaya sa kuryente. O, yun po. Lahat, nilagyan ko ng solar lahat hanggang sa loob ng bahay po. Ang tanong, pasigtas ba itong gamitin? Actually ma'am, itong mga disaksak yan, pag naiwanan mo yan, na natulog ka, nakasaksak, may tendensya na pwede itong pagsimula ng sunog. So sa solar naman, it is hindi naman siya, wala sa namang electrical ano. So yung solar ang magiging power niya. Nilamon naman ng nangangalit na apoy ang bahay na ito sa Binalbagan, Negros Occidental. Ayon sa VFP, nagsimula ang sunog sa bodega ng bahay kung saan may mga nakaimbak na paputok. Inaalam pa kung bakit biglang pumutok ang mga firecracker. Takaw disgrasya talaga ang mga paputok na nakastock sa loob ng bahay, pati ang mga iligal na paputok na ibinebenta online. Kailangan natin ipagbawal to. This is to ensure public safety and order. Mula nga noong Oktubre, 2,000 paputok na ibinebenta sa social media ang nakumpiska ng PNP mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas aktibo ang pumomonitor ng pulisya dahil inaasahang marami pa ang magbebenta habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Kabilang ang mga namonitor nila, mga paputok na may mga pangalang Diskaya at Zaldico at tila nakikiride sa kontrobersya sa flood control projects. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Doble ingat po dahil panay na ang mga scam na gumagamit ng artificial intelligence. Gaya sa Batangas City kung saan isang babae ang inaresto dahil sa pamemeke ng screenshot ng e-wallet transfer. Yan at iba pa sa spot report ni John Consulta. Ito ka naman. Inuhuli ka namin sa salang istapa. Laking gulat ng babaeng yan nang arestuin siya matapos makapagsasaksyon sa rider na undercover agent pala ng NBI Batangas. Inireklamo siya ng isang negosyante na pinagbilhan niya ng aabot sa 33,000 pesos na halaga ng mga alak at pagkain. Nagtaka siya dahil pwede namang umorder sa grocery, bakit sa restaurant pa? So nag-check siya ng transaction history na pag-alaman niya na wala palang actual payment. Para mapaniwala ang resto na bayad na ang suspect, nagpapadala siya ng pinaking screenshot ng transaction receipt.
Gumagamit sila ng technology gaya ng AI or artificial intelligence to make receipts look more convincing. Gumagamit sila ng e-platform. So gumagamit sila ng screenshot ng receipt of payment na sa totoo wala palang ganun, fake. Naharap sa reklamong estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang suspect na nakakulong na sa Batangas City. Pinag-iin nila ang gumamit din ng artificial intelligence ang mga scammer na tumawag sa hospital supplier na si John Nakali. Ginaya raw ang boses ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Director David Suplico para mangolekta ng pera. Nagko-collect sila ng funds para matulungan yung mga nasalanta sa Cebu. Kami po, para makatulong lang din kahit small amount, nagbigay kami ng 10,000. Kinabukasan, muling tumawag ang scammer at humingi ulit ng pera. Kung pwede daw ba kami muna mag-abono ng cash na worth 50,000 kasi daw yung isang supplier naka-cheque pa yung pera. Nung time po na yun, nagduda na po kami. Nang tawagan ng kilala nilang sekretary ni Dr. Suplico, doon na nila nalamang nagpapanggap lang ang kanilang kausap. Parang robot po na talagang scripted yung sinasabi niya. Kasi pag tumatawag siya, may katok pang 3 beses. Tapos sasabi, gusto po kayong makausap ni Doc Suplico. Tapos sasabihin niya sa amin, 5 to 10 minutes po may kausap lang sa other call si Doc Suplico. Tapos after 5 minutes, tatawag po talaga siya. Dahil sa nangyari, agad na naglabas ng babala ang San Lazaro Hospital. Paalala ng pamunuan ng ospital, bawal at hindi sila nagsusulisit ng pera. At kung meron naman daw gusto mag-donate, dapat gawin ang mismong transaksyon sa kanilang opisina. We need to issue a receipt for this donation. Kung may tumatawag sa inyo na nanghihingi ng pera ang aming hospital, hindi po yan totoo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dayuhang importer umano ng mga luxury car na mag-asawang Diskaya sasampahan ng deportation case. Sa impormasyon ng Bureau of Immigration, inaresto ang dayuhan ng Land Transportation Office dahil sa patong-patong na paglabag, kabilang ang paggamit ng peking pangalan sa kanyang record sa LTO. Kaso ng rabies sa tupa, naitala sa General Santos City. Hinala ng City Veterinarian, nakagat ng asong gala na may rabies ang isang tupa bago ito kumalat sa ilan pang tupa sa isang farm na nangamatay kalaunan. Tulay na nagdurugtong sa coastal area sa Davao City, ininspeksyon ni Pangulong Marcos. Sa December 15, nakatakdang buksan ang Bucana Bridge na sinimula noong July 2022. Isa ito sa 4 na legacy project sa lungsod na baluarte ng pamilya Duterte. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humiling ng executive session si Congressman Sandro Marcos kaya di ni live stream ang kanyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure. Pero sa harap ng media, itinanggi ng presidential son ang pagdawit sa kanya ni dating Congressman Zaldico sa budget insertions. May report si Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Isa siya sa mga isinasangkot ni dating Congressman Zaldico sa pagsisingit umano ng 50 billion pesos sa 2023, 2024 at 2025 budget. Pero di ni live stream ang kanyang testimonya dahil humiling siya ng executive session. There may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. Nang humarap sa media, wala po akong tinatago. I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. Itinanggi rin niya ang mga alegasyon ni Ko. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Iniugnay din ni Ko ang kanyang ama na si Pangulong Marcos sa budget insertions. Pero sabi na nag-resign na ICI Commissioner Rogelio Singson, hindi ito sapat na basihan para ipatawag ang Pangulo. Effective December 15, ang resignation ni Singson nabunsod daw ng edad at stress. Wala naman daw gusot at nangingialam sa ICI. Pero daing ni Singson, kulang na nga ang ICI sa pangil. Kulang pa ito sa budget. Sino sinisi ICI?
ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So binatunan lahat sa ICI. Panawagan ni Singson sa Kongreso ipasa na ang upgraded version ng ICI na mas pinalawak ang kapangyarihan. Tingin ni Caloocan City Representative Edgar Erice, nag-resign si Singson dahil sa di pa napapasang panukala para sa mas malakas na bersyon ng ICI. Nasa committee level pa lamang ng Senado ang panukalang Independent People's Commission Act. Ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill naman sa Kamara ay isasalang pa sa Committee on Appropriations. Nag-express siya talaga ng frustration sa akin tungkol sa mga pagkukulang ng ICI. Nabanggit ko sa kanya yung aking doubt na baka ang mangyari maging washing machine lang yung ICI. Sabi niya, I feel the same way na why would I risk myself and my family over the problems of Malacanang? Sabi niya, hindi lang washing machine, magiging punching bag pa kami without proper support. Mawala man si Singson sa ICI, sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon. Well, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, tsaka nakikita nyo naman, tuloy-tuloy ang pagpa-file ng ICI ng mga kaso kasama ng DPWH. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanggihan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure na dumalo sa pagdinig. Sabi ni Duterte, ginagamit lang ng Pangulo ang ICI para siraan ang kanilang pamilya para sa 2028 elections at isalba ang kanyang sarili, pamilya at mga kaalyado. Ang dapat daw imbestigahan ng ICI ay ang Pangulo, kanyang pamilya at si Romualdez. Lalo na ang mga proyekto sa Regions 1 at 8 mula 2022 hanggang 2025 at noong 2000 hanggang 2025. Tugon ng ICI, kung iyon ang posisyon ni Duterte, ay hayaan na lang siya. Patuloy rin nilang gagampanan ng kanilang tungkulin. Tanong naman ni ACT Party List Representative Antonio Tino, bakit biglang dinaga si Duterte matapos itong sabihin na handa siyang humarap sa investigasyon. Sagot ni Duterte, hindi siya umatras. Ayaw lang niya ng palabas. Di naman daw siya bahagi ng House Appropriations Committee at walang kinalaman sa paglalabas ng pondo at pagpapatupad ng mga proyekto, kaya walang dahilan para humarap siya sa ICI. Bago ngayong gabi, nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa Signal Number 1 dahil sa bagyong Wilma na posibleng mag-landfall bukas o sa Sabado. Sa 11 p.m. Bulletin ng Pag-asa, Signal Number 1 sa southern portion ng mainland Masbate. Gayon din sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern at Central portions ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol at eastern portions ng Negros Occidental. Signal number 1 din sa Surigao del Norte, Surigao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portions ng Surigao del Sur at ng Agusan del Norte. Huling namata ng sentro ng bagyong Wilma sa layong 390 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, posibleng mas tumakas pa ang bagyo bago ang inaasahang landfall nito bukas ng gabi o Sabado ng umaga sa Eastern Visayas o Dinagat Islands. Pasok din sa area of responsibility o yung mga posibleng dadaanan ng bagyong Wilma ang Northeastern Mindanao, Samar at Leyte provinces, Bohol, Cebu, Negros Island Region, Western Visayas at Palawan. Inalok ng trabaho sa DPWH ang bagong engineer at anak ng viral jeepney driver na nagpalibreng sakay sa Davao City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakipag-ugnay na siya sa ama ng engineer na si Dave Recososa matapos mapanood ang kwento nilang magama na ating itinampok dito sa State of the Nation noong Martes. Sabi naman ni Dave, nagsumite na siya ng requirements sa DPWH Davao. Target daw siyang magsimula sa trabaho sa susunod na buwan. Pupuntahan ko siya, nag-reach out kami dun sa kanyang father at nag-submit na siya ng resume niya. Miss Universe 2025 Fatima Bosch, sinampahan ng criminal complaint ng President ng Host Committee ng 74th Miss Universe na sina Wat It Saragrisil.
Sa pahayag ng Miss Universe Thailand, kaugnay raw ito sa naging sagutan ni na Bosch at Itzara Grisil sa Miss Universe pageant noong November 4. Nilinaw sa pahayag na hindi raw tinawag ni Itzara Grisil si Bosch na dumbhead. Ang nabanggit daw noon ni Itzara Grisil ay damage, taliwas sa mga sinasabian nila ni Bosch sa media. Patuloy rin daw na nagbitiw ng mga maling akusasyon si Bosch para sa pansariling interes. Noong November 12, anila, formal na nag-file ng complaint si Itzara Grisil laban kay Bosch. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.